Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayo mga pag-uusapan ngayon na matagal nang napending sa akin. Unahin nga natin to. Actually, October 13 pa pala to. Ano na ngayon? 25. So ito yung tungkol do sa hospital, no? Na post. Actually, may mga nakukontent na ako before na mga experience sa public hospital. So ito, basahin natin to, no? Ito ay post ni Ma'am Beverlyn Mojado Custodio. Sabi ganun, my public hospital experience. Last night, my sister messaged me in panic. So, nag-message daw yung sister niya. Yung kapatid daw nila ay nahihirapan daw huminga. Tinatagalog ko po kasi English yung post eh. Then tumawag sila ng 911. Mabilis naman daw na nagresponde. At dinala ang kanyang kapatid sa pinakamalapit na hospital. I lost contact with my mother who went with him. Kasama yung nanay niya, no? Pero hindi niya makontak sa ambulance daw. So I had no idea where they'd be admitted. Hindi niya alam kung saan daw inadmit. Bago yon, nasabi niya na daw sa kapatid niyang babae, sa ate niya siguro, na wag daw idala sa public hospital. In 13. So mukhang Cavite to at alam niya daw na kulang daw sa tao doon. Nung umaga, natawagan niya na daw yung nanay niya, no? Nalaman niya na yung kapatid niyang lalaki daw ay na-admit doon sa public hospital na yon, yung sinasabi niya na wag ano. At maganda daw, stable na yung kapatid niya. So praise the Lord, stable naman. After ng errands niya, pumunta siya sa ospital. And as expected daw, so na broken hearted siya doon sa mga nakita niya. Number 1, overflowing of patients. Common common problem ito sa hospital eh. Overflowing ng patients. The emergency room was full. Punong-puno. Children, yung mga bata daw at matatanda, ay hirap huminga, 'di ba? Kadalasan yan kasi yung nasa emergency room eh. Yung mga hirap huminga, yung mga na-aksidente, yung mga emergency yung kalagayan. Siguro yung iba diyan hinihika, no? Kadalasan yun ang cause eh. Or minsan yung atake sa puso, 'di ba? Mga nakaupo daw sa upuan tapos walang sapat na kama. Wala ding sapat na supplies tsaka mga tao. Yung kapatid niya, nasa emergency room for almost 24 hours daw. Still naghihintay sa available na kwarto. Diba? Oxygen tank and dextrosol already empty. I had to approach the nurse. Nilapitan niya yung nurse to request a refill. At yung nurse daw, pagod na pagod. The doctor handling your patient is still attending to others. While I was still at the nurse station, another woman brought in a new patient. The doctor told her, gusto mo ba ibaba sa ambulance yung pasyente mo? Wala kaming oxygen. Tapos hindi agad maasikaso kasi ang daming yung pasyente. Iilan lang kami. Pasensya na pero yan talaga ang realidad. Sabing ganun. Totoo yun. At yun yung mga bagay na beyond control na alam nyo mga kababayan ko. Kaya isa rin sa reason, ito nagtataka ako eh. Nagtataka talaga ako. Kasi nung batch namin, overflowing talaga ang nursing students nun. Madami kaming nurse. Nagtataka kami, nung nag-duty kami sa hospital, yung OJT namin, alam din namin kung gaano kakulang ang mga nurse sa hospital. Pero walang tinatanggap sa amin. Nung nakapasa na kami sa board exam, hindi ko alam eh. May culture na kailangan ng backer pag sa government hospital ka magtatrabaho eh. Yan na hindi ko naiintindihan. Kulang na kulang yung mga nurse. Ba't walang mag-hire? Overflowing tayo ng supply ng nurse. Lalo na nung nag-duty ako sa Pabella.
Yung ano, na kumpleto ko dahil kasi sa RLE, do sa Related Learning Experience na libro, required doon na maglagay ka ng case mo eh. Kung limang napaanak mo, limang naputulan mo ng pusod, limang na-assist mo. Isang araw na kumpleto ko doon sa pabelya. Sa sobrang dami ng ano ng nanganganak doon. Pero yung mga staff doon kulang na kulang. Yun na hindi ko naiintindihan doon. Bakit ano? Tapos ito pa ang masakit, no? Pag natanggap pa yung nurse, barat pa ang sweldo. Just imagine, professional. Professional ka, ang starting mo, 16,000 to 20,000? Ano ba yun? Yung mga dati pa daw, 13,000 daw ang starting eh. Putang na professional ka, lisensyado ka, kalibel mo ang mga engineer, mga profession na may lisensya, tapos barat ang sweldo sa'yo. Yan hindi ko naiintindihan. Bakit ganun kababa? Importante yan eh. Dapat ang benefits ng mga nurses, 'di ba yung mga pulis tinaasan ng sweldo? Hindi ko alam bakit yung mga pulis tinaasan ng sweldo, yung mga nurse hindi eh. Hindi ko naman lahat naman ng profession importante. Importante lahat ng profession. Whether sundalo ka, pulis, guro ka, 'di ba? Yon, nurse ka. Pero kung irarank mo yung pinaka-importante sa lahat, number 1 ang sa healthcare dapat eh. Pangalawa diyan, pulis siguro. 'Di ba? Although lahat naman yung importante eh. Yan, pang tatlo teacher. Pero dun sa kasi mabilisan ang buhay kasi sa healthcare eh. Kaya yun ang pinaka-importante. Hindi ko alam bakit tipid na tipid tayo diyan. Na supposed to be ang dami makahire niyan sa totoo lang. Hindi tayo shortage ng nurse. Anong ginagawa ng ibang nurse? Napupunta sa sobrang baba ng sweldo, magkaroon man magkaroon man ng opportunity na mag-hire ng nurse. Kasi hindi naman nawawala nawawala ng pasyente eh. Hindi naman nawawala ng pasyente sa sa hospital eh. So meaning, continuous ang pera diyan. 'Di ba? Continuous dapat ang ba't ganon? Hindi sila nag-hire. Dapat malaki ang budget diyan eh. Ay kung continuous ang pera, hindi pala private pala Pero kahit na may bayarin din ang government, 'di ba? Oo, may bayarin din ang government hospital kahit papaano. Let's say sabihin mo na na government, kayang-kaya magpasweldo niyan. Hindi ko alam bakit tinitipid. Tamo, yung mga kababayan natin. Actually, ito, kung may ipa-priorities yung mga equipments or dapat manpower ang priority diyan eh. Kasi kung marami mag-a-attend sa lahat, maraming makakapag-improvise. May mga improvise naman yan eh na magagawa eh. 'Di ba? Halimbawa, kulang kayo ng gasa yung may naalala ko yung tinuruan kami gumamit yung malaking panyo. 'Di ba? Yung mga ganun. Ewan ko bakit palibasa kasi dito sa Pilipinas, nilalagay ang budget kung saan maraming pwedeng nakawin. 'Di ba? Kasi sa healthcare kasi, olats ang kitaan dyan. Nakikita ko puro palabas ang pera dyan. Sa DPWH marami. Yun lang, correct me if I'm wrong ha. 'Di ba? Napansin nyo sa DPWH, overflowing ang project. Kasi madaling dun eh. Madaling kumikbak dun eh. Just imagine yung dinugas na sa cat's eye pa lang, 'di ba? Ilang oxygen ang mabibili nun? 10,000 isang cat's eye, ilaw lang sa daan. Kahit wala namang ilaw sa daan, tumatakbo yung kalsada eh.
May mga highway nga ako nadadaanan sa gabi, wala namang kailaw-ilaw sa daan. Kayang-kayang mag-travel ng ano eh. 'Di ba? Yan eh, talagang corruption talagang problema sa atin. Tingin ko, ano yan, isa sa mga epekto ng corruption talaga to. Di ba, ilang kababayan natin naghihirap na ganyan? Marami naman tayong nurse. Dahil sa sobrang liit ng sweldo, saan pupunta ang nurse? Saan pupunta? Sa ano? Call center. Nandun. Nung nag-call center ako, kasi ano eh, nag-call center din ako eh. Saglit lang eh. Ang daming mga nursing student doon. Ang dami. Kasi nga, yung walang opportunity dito sa atin. Magkaroon man ng opportunity dito sa atin, palakasan pa. At pag nakapasok ka, maliit pa ang sweldo. 'Di ba? Ba't ka papasok sa maliit ng sweldo, eh ang sweldo mo katapat lang ng janitor sa ano? Hindi lang yung janitor ha, hindi lang ha. Marangal na trabaho ang janitor. Katapat lang, ibig ko sabihin yung sweldo, same lang ng ano ng sa janitor. Abi, mas gusto ko na mag-janitor ha. Siyempre, ang gagawin lang naman ng janitor, hindi presyurado 'yon. Magmamap ka lang, ano ka lang ng basura. At pagka nakatenga ka, nakaganyan ka lang, nanonood ka lang ng TV dun sa may ano. Eh ang nurse, aligaga ka. Pag nagkamali ka ng computation ng gamot, maaaring ikamatay pa ng pasyente. Napakabasura talaga dito sa atin. Bakit hindi maayos-ayos? Ang daming namamatay na Pilipino. Dahil sa ganyan, lalo na kung walang pera. Kung tutuusin, kaya ng ano eh. Kaya ng Pilipinas talaga na magkaroon ng magandang healthcare system sa atin eh. Sa dinami-dami, computein mo yung mga ninakaw. Just imagine, ilang hospital equipments, ilang oxygen tank, yung nakita nyong kayang bilhin nung perang nakalatag dun sa ano. Nakalatag dun sa lamesa nila District Engineer Alcantara. Nakakagigil, di ba? Kahit nga sa ano ito ha, kahit nga sa ano sa mga public health center, corruption din. Alam mo kung bakit? Kasi ako, may PhilHealth ako eh. Ito matagal naman na to. Ay, no. Hindi naman matagal. This year lang yata, this year. Nakagat kasi ako ng pusa ko. Na bago. Ito nga, may bago akong scratch dito eh. Nakagat ako ng pusa ko. So, syempre, kahit alam ko na may turok yung pusa ko, kailangan ko para sure. 'Di ba, sa rabies. So, ang nangyari, may nabasa ako eh. Pag may PhilHealth ka daw, libre daw yung sa health center, anti-rabies. Ito ang corruption na nangyayari. Pupunta ka doon sa health center. First time po, may PhilHealth ako eh. Bibigay ko yung PhilHealth ko. First time po magpapaturok. Kasi mahal yun sa ano eh. Kung wala kang HMO, mahal yun sa sa private hospital eh. Pagtanong first time, opo, first time. Pag first time, naku, wala po kaming pang first dose eh. Yun agad ang ibubungad sa'yo. Wala, pero yung mata ko, eagle-eyed eh. Nakita ko, di ba ang refrigerator minsan na mga ganyan, transparent yung transparent yung parang refrigerator niya. Nakita ko yung logo ng Berorab. Parang Target yun eh. Nakita ko yung logo. Ano po yun? Ang tagal niya nag-isip. Ano nga ito? Ay, may nagpa-reserve niyan kasi. Sabi kong gano'n, pwede po ba magpa-reserve dito? Di ba, ang isip-isip, hindi ako tanga. Ba't ka magpapa-reserve ng anti-rabies kung hindi ka pa naman nakakagat? Ano, ini-expect mong makakagat ka? Di ba, sobrang corrupt dito sa Pilipinas. Naka-reserve po kasi yan. Hindi po, parang natataranta siya na hindi ko lang. Ma'am, wag naman tayo maglokohan. Sino po yung nagpa-reserve?
Hindi ko alam eh, parang ano eh, si ano, patingin nga po, dapat may logbook kayo na reservation. Tapos ito na, pag hindi na nilusot, ako na yung aawayin. Ba't matanong kayo? Sino ba kayo para magtanong? Sabi ko gano'n, government, ano kayo paglilingkuran nyo dapat ang mga tao. Nagagalit kayo? O tawagan natin si Kapitan. Kung gano'n. Para ma-explain yan. Ba't hino-hold nyo yung ano, yung anti-rabies? 'Di ba? Yung pala, ganito ang style ng mga yan. Yung initial dose kasi libre yon. Then, sa susunod, libre din. Pero pag halimbawa, let's say ikaw ay may turok na initial, yung pag-following na lang ang mo, may bayad na. So palalabasin nila na ikaw ay pagka namilit ka na maturukan ka, ibebenta sa'yo. 'Di ba? Kaya nasa record nila doon, puro second dose. Pero kung gano'ng ka-corrupt. Tapos yung pagbenta pa sa'yo, yung ilalagay pa sa resibo, hindi pa yun yung presyo na binayaran mo. 3,000 yung sisingilin sa'yo, ang nasa resibo lang yata is, kinwestiyon ko na naman. Sabi, hindi kasi maniwala kayo. Hindi, para malinaw na lang. Gusto ko kasi malaman dapat kaharap ni Kapitan. Doon tayo sa harap ka ako ni Kapitan magpaliwanagan. Kasi naguguluhan talaga ako. Karapatan kong malaman kung ano yung sistema, bakit ganyan. Hanggang sa, wala daw hindi, ganito, pupunta ako sa barangay hall, susunduin ko si Kapitan doon, idadala ko dito. Hindi, para turukan na lang kita, wag mo na lang bayaran, atin-atin na lang to. Sabay ganon sila. May corruption talaga eh. Tapos nung paalis ako, sabi ko, maawa naman kayo sa mga kababayan natin na pati yan pinagkakaperahan nyo pa. Alam nyo naman kako na mahal yung yung anti-rabies na yan. Paano kung sa walang pera hinayaan na lang nila, hayaan nyo mamatay yung kababayan natin? Tignan mo magkano ang isang Verorab SRP. Ito pa yung murang mura pa ito. Meron pa kasing, pag allergic ka dyan sa Verorab na yan, meron pang mas mahal dyan eh. Ayan just imagine, 800 pesos per 3 months. Tapos minsan ang SRP niya pa sa retail, 2.6 pa hanggang 2.6, depende pa sa dosage. Meron pang isa yan eh. Kasi i-skin test ka niyan, pagka allergic ka dito sa Verorab, patay ka. Doon ka sa mas mahal. Yan ang hindi naiintindihan ng mga Kaya kailangan maitulpo din ito. Ba't napunta tayo sa Hindi na ko lang dahil marami akong nakikitang corruption dito. Hindi niya daw masisi yung mga doctors and nurses. Kahit na stress daw, low pay, ito tama to, low pay. And lack of benefits, they still choose to serve, stayed despite of everything. Minsan naman, 'di ba? Hindi ko naman maipagtanggol na maayos yung mga nurse naman, lalo na yung mga matatanda, mga masungit din. 'Di ba? Ano yun, pwede ba idahilan dahil mababa ang ang sweldo nila? Pero kahit na Siyempre, yung magpapagamot sa'yo na lalo na pag mahirap, mangmang yan sa procedure eh. 'Di ba? Kailangan ng pasensya mo din eh. Kaya nga, sobrang stress niyan, iniwanan ko yung profession na yan. Talagang hindi yan para sa akin. Kaya saludo ako sa mga talagang nagpupursige na mga nurse. 'Di ba? Number 3, families ay no choice daw. Nearby, a mother carried her daughter and said no one had attended to them yet. I told her to try another hospital, but she asked, meron bang hospital na kaya naming bayaran? 'Di ba? This is why many end up in overcrowded public hospitals. Partially, medyo may kasalanan din mismo yung yung Pinoy partially. Kasi talagang kailangan may ipon tayo eh. Mahirap talaga yan.
Kailangan may ipon tayo. Dito sa atin talaga bawal magkasakit. 'Di ba? Hindi ko naman sa tinatakot ko kayo, darating ang time, hindi niyo maiiwasang ma-ospital kayo. Ako na-ospital ako nung ano, yung nadisgrasya ako sa motor. Uuwi sana ako Mindoro nun. Hindi ako natuloy. Kasi nga nadisgrasya ako. Yung ipapang-uwi ko, nagastos ko. 'Di ba? Yun ang ano eh. Wala eh, ganun talaga eh. Kaya ano, magtabi kayo. Kayanin na mag-ipon. Kasi mahirap ma-ospital. Naranasan ko na yan. Lalo na doon sa anak ko dati. Sa heart center. Kahit pa sabi mong may ipon kami dati noon. Simot! Diba? Mag-ipon. Hindi yung kung may pera, bibili agad ng iPhone, bibili... Hindi, choice nyo naman yan eh, no? Choice nyo naman yan. Pero nasa bansa kasi tayo na walang kwenta ang healthcare system. At anytime, pwede kayong ma-admit. Hindi nyo may expect ang pangyayari. Ayan o. Ang masakit na katotohanan daw ay billions of... Anong billions? Trillion na. Umabot na ng trillion yan. Ang nanakaw. Diba? Siyempre, hindi lang sa issue ngayon. Noon pa yan. Hindi lang naman ngayon yung issue na nakawan eh. Billions of pesos have been stolen. Money that could have been used for hospital beds, oxygen tanks, medicine, and fair wages for our healthcare workers. Instead, it funds the lavish lifestyle of corrupt politicians. Kaya hindi mo masisi ang tao na galit, ano? Nakakapanlumo at nakakaiyak makita ang ganitong kalagayan ng mga kababayan natin. Just because some of us have insurance, HMO, kahit may HMO ka, gagawa ng paraan ng ospital na mag-exceed sa HMO mo. Hindi ko alam kung sinasadya ng ospital. Biruin mo, may HMO ka na, di ba? May HMO ka na. May PhilHealth pa. Just imagine, HMO at PhilHealth, naubos pa rin yung ipon namin. Di ba? Ganun kasaklap. Eh lalo na kung wala kang HMO at PhilHealth. Pero yung mga lolo't lola, automatic may PhilHealth na yun eh. Just because of us have insurance, HMO, or savings doesn't mean we should stay silent. We all deserve better. Let's not stop calling out, demanding accountability, and fighting for a healthcare system that truly serves the people. Nasaan na yung mga puso ng mga corrupt politicians? Ay, wala. Importante sa kanila kung si Ralph Recto nga, importante magdagdag pa ng tax eh. 'Di ba? Kaya kailangan talaga mga kababayan ko, palaging may laman ang bank account nyo. Hindi mo alam, maraming uri ng emergency eh. Emergency dahil nabutas ang bubong mo. Ako naranasan ko last week, nabutas ang bubong mo, kailangan mong pagawa. Dahil kung hindi mo papagawa, mababasa yung mga gamit mo dito sa bahay. 'Di ba? Emergency na biglang bumagyo, 'di ba? Kailangan mong bumili na maraming pagkain, mag-stock ka. Hindi lang sa healthcare eh. Kaya ugaliin natin talaga mag-ipon. Lalo na kayo mga OFW dyan, let's say, halimbawa, bago pa lang kayong OFW, ipon muna. Ipon. Wag makati ang pera. Ay, wag makati ang kamay na magpakawala ng pera. Ipon. Kung may sobra, gusto nyo magluho, ang technique diyan, bumili ng property. Yung property medyo risky eh. Bumili ng alahas. Yun ang maging bisyo nyo, bili ng alahas. Mga ginto, yan. Kasi yan eh, hindi naman bumababa ang value niyan eh. Wag na yung mga gadget, okay na yung mga cellphone nyo. Kung ang alam nyo lang naman kasi mag-FB, manood ng YouTube, at tumawag, at mag-messenger,
Tama na yung mga opo-opo na yan, di ba? Tama na yan. Eh kayo, bahala pa rin kayo, no? Kung yun lang naman ang gagawin nyo. Saka na yung mga iPhone na yan kung pumuputok na yung bank account natin sa dami ng pera, di ba? Well, yun lang naman ang ano ko, nasa sa inyo pa rin yan eh. Di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.